Maaari mo bang paniwalaan na ang buong buhay mo ay nabago dahil lang sa isang piraso ng kendi? Isang sanggol na inabandona sa mismong araw ng kanyang kapanganakan? Walang paari maliban sa isang pangalan. May araw na ang makaramdam ng gutom ay tila isang luho na. Ngayon, narito ako, sa isang malayong dayuhang lupain, tila isang bagong tao. Hayaan mong isalaysay ko ang aking kwento, na nagsimula sa isang simpleng matamis. Ang pangalan ko ay Naren. Ipinanganak ako sa Istanbul, Turkey, ngunit hindi ko kailanman nakita ang mukha ng aking nga magulang. Isa akong sanggol na inabandona sa harap ng isang ulilaan ilang sandali matapos isilang. Narinig ko mula sa aming Mother Superior ang kwento ng aking pagkakahanap. Balot daw ako sa isang lumang kumot, at sa tabi ko ay may maliit na piraso ng papel. Nakasulat doon ang tanging salita, Naren. Mas mahirap ang buhay sa ulilaan kaysa sa inaasahan ko. Tuwing umaga, gumigising kami ng alas 6 at hinuhugasan ang aming nga muhang nga malamig na tubig. Ang almusal ay isang piraso lamang ng matigas na tinapay at isang manipis na sabaw. Ang madamit na suot ko ay laging mapinagluman wibang mabata, at maging ang sapatos ko ay lumat pinagpilian na. Kahit na nakalabas na ang aking magaliri sa paa, wala akong magawa kundi tiisin ito ng tahimik. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang gutom. Kahit kumakain ako ng hapunan, hindi kailanman nabusog ang aking tiyan. Maraming gabi ang lumipas na hindi ako makatulog dahil sa gutom. Noong 11 taong gulang ako, sa wakas ay nakapasok ako sa isang pampublikong paaralan. Nang malaman kong may libreng pananghalian, halos tumalon ako sa tuwa. Ang tanghalian sa paaralan ang naging pinakamasayang bahagi ng aking araw. Dahil mas maliit ako kaysa sa ibang mabata, laging ako ang nasa dulo ng pila. Ngunit kahit isang platong mainit na pagkain lamang, sapat na iyon para mabuso ako. Minsan, pabulong na sinasabi ng tagapagluto, siya ang pinakapayat, bigyan siya ng kaunting dagdag. Sa tuwing dinadagdagan niya ang aking pagkain, halos maluha ako. Mahirap ang maklase sa paaralan, ngunit masaya. Lalo na akong mahilig sa oras ng pagbabasa. Ang mapangunahing tauhan sa malibro ay laging may masarap na pagkain at nakasuot ng magagandang damit. Lahat sila ay may mapagmahal na pamilya. Naisip ko, kaya ko rin bang maging katulad nila balang araw? Ngunit sa bawat pangarap, mabilis akong ibinabalik sa realidad dahil pagkatapos ng klase, diretso ako sa trabaho. Ang una kong pinaktrabahuan ay ang palengke sa aming lugar. Binigyan akong tindero na prutas na trabaho, ang makbuhat na mabibigat na kahon. Sa aking liit, napakahirap kahit ang buhatin lang ang maito, ngunit ang maliit na sahod na nakukuha ko sa isang araw ng pagtatrabaho ay higit sa lahat ang pinahalagahan ko. Dahil sa parang iyon, nakakabili ako ng maliliit na merienda na hindi namin nakukuha sa ulilaan. Tinis ko ang mapaltos sa aking makamay at ang pananakit na aking mabalikat. Mas mahirap pa ang taklamik. Ang aking nga daliri ay namamanhit sa ginaw, at hindi ko mahawakan ng maayos ang nga bagay. Nang makita ako ng ibang nagtitinda, bumubulong sila. Ano bang ginagawa ng magulang ng batang iyan? Sa tuwing naririnig ko ang ganong nga bulong, sumisikip ang aking dibdib. Ngunit hindi ako umiyak, dahil para sa akin, ang umiyak ay isang luho pa. Bukod sa palengke, nahugas din ako ng pinggan sa isang maliit na karinderya malapit doon. Araw-araw, hinuhugasan ko ang nga pinggan na puno ang mantika sa malamig na tubig. Kahit na namumuo at nagbibita na ang aking makamay, hindi ako maaring huminto. Ngunit minsan, ang may-ari nga karinderya ay ibinabalo sa akin ang manatirang pagkain. Sa mga pagkataong iyon lamang, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Tuwang-tuwa akong dalhin ang maito pabali at ibahagi sa lahat ng batas sa ulilaan. Kahit pa na high school ako, hindi gaanong nabago ang aking buhay. Sa katunayan, mas naging abala ang bawat araw dahil sa dumaming paaral. Ang ibang mga bata ay pumupunta sa review center o may private tutor. Ako naman, tanging ang nga aralin sa paaralan at mga librong hiniram sa aklatan ang aking sandigan. Gayunpaman, hindi masama ang aking mga grado. Lubos akong natutuwa tuwing sinasabi na aking huro, Naren, isa kang matalinong bata. Nang mag-senior high school ako, isa malaking pagbabago ang naganap sa aking buhay. Hindi na sapat ang kinikita ko mula sa palengke at karinderya para sa aking pang-araw-araw na gastos. Sinabihan din ako sa ulilaan na kailangan kong umalis pagdating ko ang 18 taong gulang. Kinailangan kong makahanap ng mas matata na trabaho. Sa panahong iyon, nakataon lang na nakita ko ang isang paunawa para sa paglilinis ng isang maliit na pension house sa aming lugar sa Tagaytay. Ito ay isang napakaliit na pension house na pinupuntahan ng mga turista, pinapatakbo ng isang matandang mag-asawa.
Naalala ko pa ng malinaw ang unang pagkakataon na na-apply ako para sa trabaho. Nang buksan ko ang pinto, agad na bumungat sa akin ang isang mainit na amoy. Pinahalong amoy ng masarap na pagkain at sariwang sabon panlaba. Parang amoy ng tahanan ng isang tao, isang amoy na hindi ko pa kailanman nalalaman sa buong buhay ko. Tiningnan ako ni Mang Ben at ang una niyang sinabi ay, "Ang payat mo naman." Tinanong naman ni Aling Rosa, "Maisa ka lang bang nakatira?" Sumagot ako ng toto na kalalabas ko lang sa ulilaan, biglang lumambot ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Hindi iyon tingin ng pagkaawa, kundi isang titig na parang nakbibigay ng mainit na pagtanggap at pangangalaga. Sa unang araw ng aking pagtatrabaho, binigyan ako ni Aling Rosa ng mainit na sopas. "Kumain ka muna bago ka magsimula," sabi niya. Sa isang higop pa lang, naramdaman ko na ang init sa gilid ng aking nga mata. Ang lasa ng sabaw at ang lambot ng gulay ay lumaganap sa kaibuturan ng aking katawan. Ang sopas na iyon ay mas masarap kaysa sa anumang sabaw na natikman ko sa buong buhay ko. Ang pangunahing trabaho ko ay ang paglilinis ng nga silid tulugan at pag-ayos ng nga kama. Kailangan kong linisin ang nga silid matapos umalis ang nga bisita at ayusin ang nga bagong kumot. Sa simula, awkward pa ang aking mga galaw. Ang ngunit mabilis akong nasanay. Pinuri ako ni Mang Ben matapos niyang makita ang aking pagtatrabaho. "Masipa at maingat ka na rin." Sa tuwing naririnig ko ang nga salitang iyon, tila lumalabas ang lahat ng bigat sa aking mabalikat. Tuwing tanghali, laging naghahanda si Aling Rosa ng mainit na pagkain para sa akin. "Hindi masarap kumain ng maisa, di ba?" sabi niya at pinaupo ako sa kanilang hapag-kainan. Sa simula nakakailang. Hindi ako sanay na makasalo sa pagkain sa isang lamesa kasama ang nga hindi ko naman kamaana. Ngunit natural lang ang kanilang pakikitungo sa akin. "Kumusta ang araw mo sa eskwela? Kung may pinagdadaanan ka, huwag kang mag-atubiling sabihin." Ginawa ko ito dahil sa tingin ko, magugustuhan mo. Sa tuwing sinasabi nila ang nga salitang iyon, umiinit ang aking dibdib, ngunit kasabay nito ay natatakot din ako. Natatakot ako na baka isang araw ay mawala ang init na ito, o baka gumawa ako ng pagkakamali at paalisin ako dito. Kaya naman, mas lalo akong nagsumikap sa pagtatrabaho. Nang dumating ang taglamig, dinala ni Aling Rosa sa aking silid ang isang makapal na kumot. "Para hindi ka makasakit," sabi niya, ibinigyan din niya ako ng mainit na sa. Sa tuwing nakakatanggap akong ganong pag-alaga, nakakaramdam akong kakaibang damdamin. Nagpapasalamat ako, ngunit mayroon ding bahagi ko na hindi mapakali. Masaya ako, ngunit may takot din. Karapat-dapat ba akong tumanggap ng ganitong kabaitan? Hindi ko alam kung may karapatan ako. Sa aking puso, nais kong tawagin silang nanay at tatay, ngunit wala akong lakas ng loob na bigkasin ang nga salitang iyon. Para sa akin, napakabanal ng tawag na iyon. Kaya patuloy ko silang tinatawag na Mang Ben at Aling Rosa. Matapos kong matapos sa high school, nakaharap ako sa isang malaking balakid. Gusto kong makolehiyo, ngunit wala akong paraan para makapagbayad ng matrikula. Kahit nag-apply ako para sa scholarship, napaka-kompetitibo nito. Hindi ko kayang humingi ng para kay Mang Ben at Aling Rosa. Sa aking isip, kahit gaano pa sila kabait, itinuturing ko pa rin silang ibang tao. Sinabi ko sa sarili ko na wala akong karapatang humiling ng ganon. Sa huli, isinuko ko ang pangarap kong makolehiyo at nagpasya akong matrabaho ng full-time sa pension house. Paulit-ulit na tinanong ako ni Mang Ben, "Sigurado ka ba sa desisyon mo?" Naalala rin na tanong ni Aling Rosa, "Hindi mo na ba gustong maaral pa?" Sumago ako, "Okay lang po ako," ngunit sa totoo lang hindi ako okay. Wala lang akong ibang mapapipilian. Matapos kong makatapos sa high school, nagsimula na akong maktrabaho ng buong oras sa pension house. Bahagya ring tumas ang aking sahot at nabiyan akong isang maliit na silid. Mas mayos na ang aking buhay kaysa dati. Gayon pa man, sa isang sulok ng aking puso, laging may kawalan. Ang lahat ng aking makaibigan ay hinahabol ang kanilang mabagong pangarap sa kolehiyo, habang ako ay tila naiwan, nakahinto. Isang araw, isang pangyayari ang nagpabago sa aking kapalaran. Gayang dati, naglilinis ako ng silid ng bisita. Pagpasok ko sa pinakadulong silid, maayos na nakaayos ang kama, walang kahit isang gusot ang kumot, at maingat na nakatupi ang nga tuwalya. Hinangaan ko ang pagiging masinop ng bisita. Matapos kong maglinis at habang ginagawa ang huling pagse-check, napansin ko ang isang maliit na balot sa ibabaw ng mesa. Isa itong candy na hindi ko pa nakita kailanman. Sa balot ay nakasulat sa magandang sulat kamay ang Shiroy ko ibito. Hindi ko alam ang ibig sabihin nito, ngunit mayroon itong malambing na tunog, may matamis at mabangong amoy. Akala ko ay nakalimutan ito ng bisita.
Dapat ay nakatapos na siya sa pag-alis at bakante na ang silid. Karaniwan, inililipit ko agad ang mga ganitong bagay. Ngunit sa araw na iyon, matindi ang gutom ko. Nagsimula ako sa trabaho nang hindi kumakain ng almusal. Hindi naman sa hindi ako binigyan ni Aling Rosa na almusal. Nagdamdam lang ako na laging nagiging abala ako sa kanya. Kaya minsan, sinisikap kong mag-isa na kumain. Matapos mag-atubili ng kaunti, kinuha ko ang isa at isinubo. Isang malambot at matamis na lasa ang kumalat sa aking bibig. Napakasarap nito. Mas masarap kaysa sa anumang kandi na natikman ko. Napakasarap nito kaya't. Bago ko namalayan. Kumuha na ako ng isa pa. Doon ko narinig ang ngayaba mula sa likuran ko at naramdaman ang tingin ng isang tao. Nang lumingon ako, nakatayo roon ang isang lalaking Asyano na katatapos lang maligo. Pinupunasan niya ang kanyang buhok habang nakatingin ng diretso sa akin. Sa isang iglap, namuti ang aking isip. Hindi pa pala umalis ang taong ito. Ibig sabihin, sa kanya ang kandi na ito. Sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang alaala 6 na buwan na ang nakalipas. Isang bisita ang nagwala dahil nawawala raw ang kanyang gamit. Pinilit niyang ako ang nagnakaw at patuloy na sumisigaw. Napakasakit noon dahil hindi ko kailanman kinuha ang gamit ng ibang tao. Kahit walang ebidensya, hindi mapatahimik ang bisita. Sa huli, humingi ng tawad si Mang Ben at Aling Rosa at ibinalik ang buong halaga ng nawala. Pagkatapos noon, pabulong na sinabi ni Mang Ben, alam kong hindi mo magagawa ang ganong bagay. Nalitas ako nga salitang iyon, ngunit mula noon, naging maingat ako sa lahat ng bagay. Napasya akong huwag ng gumawa ng anumang bagay na maaring padudahan. Ngunit ngayon, kumain akong gamit ng ibang tao. Nagsimulang mangini ang aking makamay. Ang kandi sa aking bibig ay tila biglang naging mapait. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung galit siya o nadismaya. Patawad po, nangingini ang boses ko. Hindi ko maintindihan ang kanyang salita kaya humingi ako ng tawad sa wikang Turkish. Ngunit ang kanyang reaksyon ay lubos na kakaiba sa inaasahan ko. Sa halip na magali o mataas na boses, tahimik niyang binuksan ang kanyang bee kinuha ang esaktong kaparehong kandi. Marahan niya itong iniabot sa akin. Hapones na kandi ito. Sa inyo, sabi niya sa Turkish, na medyo may pagkailang ngunit malinaw. At pagkatapos, tahimik siyang umalis ng silid. Nakatayo lang ako ron, nakatingin sa kandi sa aking kamay. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari. Bigla akong natauhan at hinabol siya sa pasilyo. Yumukod ako ng malalim at sinabi, patawad po talaga. Babayaran ko po kayo. Kahit makano. Ngunit ang kanyang sagot ay muling nagpatibo ng malakas sa aking puso. Natutuwa ako na nakita kitang kumain ng ganon kasarap, sabi niya. Sa sandaling iyon, umagos ang aking mga luha. Ang lahat ng emosyon na matagal kong kinikimkim ay biglang kumawala. Pasasalamat, pagsisisi, lungkot, at takot, lahat ay naging luha na umagos sa aking mukha. Umiyak ako ng malakas doon. Narinig ni Mang Ben at Aling Rosa ang ingay at agad na tumakbo. Nagulat sila nang makita akong umiyak ng husto. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari, ngunit hindi ako makapagsalita ng maayos. Pagkatapos, sinabi ng lalaking Hapon, mukhang nabangga ko siya at nagulat ko. Pasensya na po. Isa itong ganap na kasinungalingan, ngunit dahil sa kanyang mabait na kasinungalingan, nailigtas ako mula sa pagka-misinterpret. Pinatahan ako ni Mang Ben at Aling Rosa, sinasabing okay lang yan. At humingi pa sila ng tawad sa lalaki. Pasensya na po, madali po talagang magulat ang anak namin. Nakahiga ako sa kama ng gabing iyon, at paulit-ulit kong inalala ang nangyari. Naisip ko, may matunay na mabubuting tao pala sa mundo. Hindi lang siya hindi nagalit, binigyan pa niya ako ng isa pang kandi. At nagsinungaling pa para protektahan ako. Hindi ako makapaniwala na may ganong tao talaga. Kinabukasan, naisip ko pa rin ang lalaking Hapon. Habang papunta ako sa kanyang silid para maglinis sa umaga, marahan kong kumatok sa pinto. Buti na lang wala siya. At maayos ang silid gaya ng dati. Tuwid ang kumot, at maayos na nakatupi ang nga ginamit na tuwalya. Habang nililipit ko ang mesa, napansin ko ang isang maliit na sulat. May nakasulat doon ng maayos sa hindi ko pamilyar na letra. Hindi ko man mabasa mukha itong malinis at maganda, sa tabi nito ay mayroong aklat sa pausap ng Turkish. Sa bawat pahina na binuksan ko, may mga linyang may kulay at maraming maliliit na sulat. Pagsapit niyang dilim, pagkatapos kong maglinis at lumabas sa pasilyo, nakasalubong kami. Saglit na naging awkward ang hangin, ngunit siya ang unang bumati sa akin. Magandang araw, sabi niya sa Turkish.
maikli ngunit malinaw. Habang umiinit ang aking muha, nagmamadali rin akong bumati pabalik. Pagkatapos, ginamit niya ang isang maliit na aparato sa kanyang kamay para maksalin. Ang boses ng aparato ay nagsalita sa Turkish, "Kung mayroon kang oras, maari mo ba akong samahan sa paglilibot sa bayan?" Nagulat ako, hindi pa ako kailanman na tour guide. Ito rin ang unang pagkakataon na lalabas ako ng maisa kasama ang isang dayuhan. Habang naalangan ako sa isasagot, muling nagsalita ang aparato, "Bilang pasasalamat sa paggabay, bibigyan kita nga humigit kumulang 700 pesos bawat araw." Ang 700 pesos ay malaking halaga para sa akin. Ito ay halagang hindi ko kikitain sa palengke sa loob ng 2 araw, ngunit hindi ako agad nakasagot. Magre-reply po ako pagkatapos kong makipag-usap kay Mang Ben at Aling Rosa, sabi ko. Tumango siya at sumagot, "Maghihintay po ako." Dali-dali akong pumunta sa maasawa at ipinaliwanag ang sitwasyon. Matapos maisip ng kaunti, binigyan nila ako ng positibong tugon. Sinabi ni Aling Rosa, ang ngahapon ay magalang at mapagkakatiwalaan. Tumango din si Mang Ben. "Magandang karanasan yan, at kikita ka pa." Kinabukasan, ako na ang naging tour guide niya sa bayan. Una kong tinanong ang kanyang pangalan. Minato raw. Sinabi niya na pumunta siya sa Turkey sa pagitan ng pagtatapos sa universidad sa Japan at bago magsimulan ng trabaho, at planong manirahan dito ng 1 buwan. Ang ideya ng manirahan sa ibang bansa sa loob lamang ng 1 buwan ay sariwa sa aking pandinig. Hindi ito paglalakbay, hindi rin paglipat, kundi simpleng pamumuhay sa ibang bansa sa loob lamang ng 1 buwan. Naisip ko, kakaiba naman ang ideyang iyan. Ang una kong paggabay ay nasimula sa palengke kung saan ako natatrabaho. Ipinakita ni Minato ang interes sa lahat ng bagay. Sa tindahan ng prutas, natanong siya tungkol sa mga prutas ng Turkey. Sa tindahan ng pampalasa, isa-isa niyang inaamoy ang nga ito at nakpakita ng paganga. Sa tuwing nakpapaliwanag ako, sinisigurado niya ang kahulugan gamit ang kanyang translation device. Kung hindi niya maintindihan, paulit-ulit siyang nagtatanong. Nakapatataka na hindi tungkol sa mga tourist spot ang nga tanong ni Minato, kundi tungkol sa akin mismo. Anong paborito mong pagkain na rin? Saan ang pinaka-paborito mong lugar sa bayang ito? Kung mayroon kang pangarap, ano ito? Sa tuwing tinatanong niya ako ganun, naguguluhan ako, dahil hindi pa kailanman may nagtanong sa akin ng ganun. Ito ang unang pagkakataon na mayroong taong gustong malaman kung anong uri ako ng tao, kung ano ang gusto ko, at kung ano ang nasa isip ko. Sa paglipas ng ilang araw, unti-unting lumalapit ang aming loob sa isa't isa. Unti-unti ring gumagaling ang Turkish ni Minato. Nagsimula na rin akong matuto ng simpleng Japanese. Konnichiwa, arigato, oishi. Iyan lang ang salita, ngunit masaya ang matuto ang bagong wika. Makalipas ang halos 1 linggo, may espesyal na alok si Minato. Namungkahi siya na sumakay kami sa isang bangka sa Lake. Kahit na ipinanganak at lumaki ako sa Tagaytay, hindi pa ako kailanman nakasakay sa bangka para sa turista. Napakamahal kasi nito. Napakaganda ng Tagaytay na tiningnan mula sa bangka. Ang makalsadang lagi kong nilalakaran ay tila ibang bayan kapag tiningnan mula sa lawa. Paulit-ulit na namangha si Minato. Nang makita ko siya, tila naging sariwa rin sa akin ang aking sariling bayan. Pagbaba namin ng bangka, umupo kami sa isang kalapit na kainan. Lumapit si Minato sa akin na may kaunting kaba sa mukha. "Narin, kung ayaw mong sagutin, ayos lang, pero may pamilya ka ba?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Gayunpaman, kakaiba, hindi ko naramdaman na gusto kong itago ito, dahil kailanman ay hindi ako hinusgahan o kinaawaan ni Minato. Alam kong gusto lang niyang malaman ang totoo. Dahan-dahan kong isinalayse ang aking nakaraan, ang paglaki ko sa ulilaan, ang pamumuhay ng mag-isa sa buong buhay ko, at ang pagtatrabaho at pamumuhay ko ngayon sa pension house. Hindi siya nagsalita habang nagsasalaysay ako, tahimik lang siyang nakinig hanggang matapos. Matapos kong makuwento, tila gumaan ang aking pakiramdam. Iyon ang unang pagkakataon na ibinuhos ko ang lahat ng aking nakaraan sa isang tao. Tahimik si Minato ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi, "Kaya pala napakatibay mo na rin." Tuwid ang kanyang salita, ngunit may mainit na tono. At ipinagpatuloy niya, "Ang 2 tao sa pension house, parang nga magulang mo, na rin." Halos maputol ang aking hininga sa kanyang sinabi. Hindi ko kailanman naisip ang bagay na iyon. Ang akala ko ay mabubuti lang sila na aking pinagtatrabahuhan. Pero hindi ko pa sila natawag ng ganun, bulong ko. Tumango si Minato ng tahimik. "Natakot ka, di ba? Natakot kang masaktan." Tama nga siya. Tila nabasa niya ang aking puso.
Nang gabing iyon, huminto kami ni Minato sa isang maliit na bar. Ito ay isang tahimik na lugar na may malabong ilaw at mahinang musika. Tinanong ko rin siya tungkol sa kanyang buhay sa Japan. Nag-aral daw siya ng management sa universidad at plano niyang magtrabaho sa kumpanya ng kanyang ama pagkatapos ng graduation. Anong klaseng lugar ang Japan? Tanong ko. Nag-isip ng kaunti si Minato bago sumagot. Isang abalang bansa, ngunit may kultura silang nagpapahalaga ng husto sa pamilya. Muling tumuso ang salitang pamilya sa aking dibdib. Ang kultura na nagpapahalaga sa pamilya ay tila isang malayo na mundo para sa akin na walang pamilya. Nakita ni Minato ang aking expression at maingat siyang naksalita. May pamilya ka, narin. Sila ang dalawang tao sa pension house. Naniniwala ako na kahit walang koneksyon sa dugo, maari kang maging parang pamilya. Kung konektado ang puso, iyon ay pamilya na para sa akin. Uminit ang gilid ng aking nga mata. Sa tingin mo po ba talaga? Pwede ko po ba silang ituring na pamilya? Si Mang Ben at Aling Rosa. Mayroon akong isang mungkahi, sabi ni Minato na may seryosong ekspresyon. Ngayong gabi, bakit hindi mo subukang tawagin silang nanay at tatay? Biglang lumunda ang aking puso. Kaya ko ba talagang gawin iyon? Paano kung tanggihan nila ako? Paano kung masira ang aming relasyon? Ngunit nang makita ko ang seryosong tingin ni Minato, gusto kong subukan. Hindi, naramdaman ko na kailangan kong gawin. Naisip ko na dapat kong ipaalam ang damdaming ito sa 2 taong patuloy na nakmamahal sa akin na parang kanilang sariling anak. Tahimik ang daan pauwi sa pension house. Pareho kaming hindi gaanong nasasalita ngunit walang awkwardness. Ito ay isang mainit at nakapapatahimik na katahimikan. Nang makarating kami sa harap ng pension house, hindi ko namalaya na hinawakan ko ang kamay ni Minato. Ito ay isang mainit at mapagkakatiwala ang kamay. Medyo nagulat si Minato, ngunit hindi niya binistiwan ang aking kamay. Sa halip marahan niya itong pinisil pabalik. Maglakas loob ka, bulong ni Minato. Ang isang salitang iyon ay naging malaking lakas para sa akin. Nang buksan ko ang pinto ng pension house, nakita ko si Mang Ben at Aling Rosa na nakaupo sa sala. Nag-alala sila at naghihintay sa akin dahil mas huli ako kaysa sa dati. Ang kanilang mukha ay mabait habang nagtatanong sila, "Kumusta ang araw mo?" Matapos huminto sandali, lumapit ako sa kanilang dalawa, huminga ako ng malalim at ginamit ang lahat ng lakas ng loob na mayroon ako. Nanay, tatay, salamat po. Tila huminto ang oras. Sa simula, nanlaki ang kanilang nga mata. Pagkatapos, unti-unting lumabo ang nga mata ni Aling Rosa. Niyakap ako ni Aling Rosa ng mahigpit. Ang anak ko, nang marinig iyon, tumayo din si Mang Ben. At tahimik niya kaming niyakap. Tahimik kaming umiyak, kaming tatlo. Ang lahat ng damdamin na matagal kong hindi masabi ay naroon sa mga luhang iyon. Nang gabing iyon, unang beses kong nalaman kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Na kahit walang koneksyon sa dugo, kahit walang legal na dokumento, maari kang maging tunay na pamilya. Dahil sa lakas ng loob na ibinigay ni Minato, sa wakas ay natapuan ko ang aking lugar. May nanay at tatay na ako. At ang taong nabigay ng simula sa pagbabagong iyon ay nasa tabi ko lang. Hindi pa man natatapos ang kaligayahan ng pagtawa sa kanilang nanay at tatay, nangamba na ang katotohanan. Malapit na ang araw ng pauwi ni Minato sa Japan. Mabilis lumipas ang isang buwan niyang pananatili, at lampas na kami sa 3 linggo. Isang gabi habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw malapit sa tanawin ng tal, ang pulang kalangitan ay nakulay sa lawon ng tal, napakaganda ng tanawin. Ngunit mas tiningnan ko ang gilid ng mukha ni Minato kaysa sa tanawin. Biglang nagsimula si Minato, "Narin, bakit hindi mo subukang pumunta sa Japan? Baka makapasok ka pa sa kolehiyo?" Lumundak ang aking puso. Kolehiyo, iyon ay isang pangarap na matagal ko nang isinuko. Ngunit kapag iniisip ko ang katotohanan, imposible ito. Sinabi ni Minato na alamin niya ang sistema NJ scholarship sa Japan at tutulungan akong mag-apply. Nakakahiya namang umasa pa ng ganun. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinabukasan, kinausap ni Minato si nanay at tatay na may seryosong mukha. Nang lumapit ako, ngumiti silang tatlo. Nagbukas si nanay, "Bakit hindi ka makolehiyo sa Japan?" Sa isang saglit, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Tumango din si tatay. Ipinaliwanag ni Minato ng detalyado. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ito. Kinuha ni Minato ang aking kamay. "Hindi kita iwanan." Nangangako ako. Umagos ang aking mga luha, ngunit natatakot pa rin ako. Kaya ko bang mamuhay sa isang bansang hindi ko alam? Pagkatapos, tila binasa ni nanay ang aking isip at sinabi,
ito ang iyong tahanan. Maari kang bumalik anumang oras. Sa mga salitang iyon, sa wakas ay nagpasya ako. Ang nga paghahanda ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Mula sa aplikasyon ng visa hanggang sa mga dokumento sa pag-enroll, kailangan kong mag-ipon ng maraming sertipiko. Tinulungan ako ni Minato sa lahat, ngunit bawat isa ay tila isang malaking balakid. Nang una kong hawakan ang aking visa, nangingini ang aking mga daliri. Seryoso ko ring sinimulan ang paaral ng Japanese. Binilhan ako ni Minato ng aklat sa pag-usap at araw-araw, 1 oras, nagpa-practice kami. Sa simula, mahirap ang hugis ng nga letra, ngunit unti-unti itong naging masaya. Mula sa mga pangunahing pakbati hanggang sa simpleng pangungusap, unti-unti akong natuto. Ang mga araw habang naghihintay ng pag-apruba ay ang pinaka-nakakabahala, sumisikip ang aking dibdib sa pag-isip kung paano kung tanggihan ako. Gayunpaman, sa kabutihang palad, naaprubahan ang lahat ng aking dokumento at nakuha ko ang aking tiket papunta sa Japan. Habang papalapit ang araw ng aking pag-alis, naguguluhan ang aking puso. Ang pinakamahirap ay ang iwanan ang nanay at tatay. Nakakasanayan ko palang tawaging pamilya. Hindi ko maiwasan ang umiyak sa aming pamamaalam sa paliparan. Binigyan ako ni nanay ng isang maliit na balot sa aking kamay. Buksan mo yan kapag nalulungkot ka. Nang tingnan ko ito mamaya, nakita ko ang isang litrato ng aming pamilya at isang maliit na souvenir mula sa Turkey. Hindi ko masusukat kung gaano naging malaking suporta ang regalong iyon. Nang makarating ako sa Narita Airport, namangha ako sa laki nito. Mas malaki ito kaysa sa anumang gusali na nakita ko. Lahat ng sinyaj ay sa Japanese, at nahihilo ako. Naroon si Minato para sunduin ako. Ang babaeng nasa tabi niya ay ang nanay ni Minato. Kahit na ito ang una naming pagkikita, napakainit ng kanyang pagtanggap sa akin. Marami na akong narinig tungkol sa iyo. Maligayang pagdating. Masayang sabi niya at dinala ang aking mabagahe. Hanggang sa makalabas kami ng paliparan, patuloy siyang naalala kung pagod ako. Ang bahay ni Minato ay nasa Satagaya, Tokyo. Ito ay tila ibang mundo mula sa maliit na pension house sa Turkey. Napansin ko ang tanawin ng siyudad mula sa mataas na gusali at halos maputol ang aking hininga. Inihanda rin ang aking silid. Maliit ito ngunit malinis at may mainit na kapaligiran. Kumpleto ito ang mesa, kama, at maliit na aparador. Ang kumot ay puti at pinakamalambot na nahawakan ko. Ang una naming hapunan ay Japanese cuisine. May yakizake, miso soup, tamagoyaki, at ilang maliliit na side dishes. Lahat ay bago sa aking panlasa, ngunit nakakagulat na napakasarap, lalo na ang init ng miso soup na kumalat sa kaibuturan ng aking katawan. Pauli-uli ako inalok ng nanay ni Minato na kumain. Ang payat mo, kailangan mong kumain pa, hindi ako makatulog sa unang gabi. Nalaman ko muli na nasa isang bagong bansa ako kung saan lahat ay iba. Namimiss ko ang nanay at tatay ko sa Turkey at sumasakit ang aking dibdib. Nagsimula akong pumasok sa eskwelahan ng Japanese language at ipinagpatuloy ang proseso ng pag-enroll sa universidad. Ang unang ilang linggo ay napakahirap, napakakapal nga hadlang sa wika, at hindi ko maipahayag ng maayos ang aking sarili. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang matinding kalungkutan. Gayunpaman, unti-unti akong nasanay sa pamumuhay. Gumaling din ang aking Japanese at naging familiar ako sa Japanese cuisine. Ang nanay ni Minato ay gumagawa ng iba't ibang menu araw-araw, inihaw na karne, inihaw na isda, nilagang gulay, butan no kakuni, shogayaki. Lahat ay masarap na lutong bahay na maingat na inihanda, lalo na ang butan no kakuni ay naging isang hindi malilimutang lasa. Ang malambot na karne na may tamis at maalat na lasa ay napakabalib sa akin sa isang kagat pa lang. Unti-unti ring lumalapit ang aming look ng nanay ni Minato. Nakasama kami sa pamimili at nagluluto sa kusina. Isang araw, marahan na sinabi ni nanay, okay lang na tawagin mo akong nanay. Sa mga salitang iyon, umagos ang aking mga luha. Hindi lang sa Turkey, kundi maging sa Japan, mayroon na akong pamilya na tumatanggap sa akin. Pagkatapos ng halos 8 buwan ng paninirahan sa Japan, nagsimula ang hindi inaasahang pagbabago. Ang pang-araw-araw na masustansyang pagkain at regular na pamumuhay ay unti-unti ngunit siguradong nagbabago sa aking katawan. Una, tumaas ang aking timbang. Hindi lang ako tumaba, kundi naging mas malusog at matipuno ang aking pangangatawan. Sa umaga, kinakain ko ng buo ang Japanese breakfast na inihahanda ni nanay, yakizake, miso soup, tamagoyaki, at tsukemono. Ito ay mas masustansya kaysa sa anumang almusal na natikman ko. Sa tanghali, kumain ako ng teishoku sa kantina ng universidad. Sa gabi,
inihahanda ni nanay ang lutong bahay na may pagmamahal. Napatuloy ang pamumuhay ko na kumakain ng 3 beses sa isang araw ng maayos. Bahagya ring tumangkat ako. Nasimulang sumikip ang aking madamit kaya't bumili kami ng bago ni nanay. Nang tumpa na sukatin, lumabas na tumaas ako ng 4 na sentimetro. Hindi ako makapaniwala na tumatangkad pa ako kahit matanda na. Nabago din ang aking tindi. Nung nasa teke pa ako, laging nakabaluktot ang aking likod habang nalalakad. Walang kumpiyansa, nakakuyom ang aking nabalikat, at laging nakayuko. Ngunit mula nang dumating ako sa Japan, natural na umayon ang aking likod. Malaki rin ang pinagbago ng aking katawan. Mula sa pagiging butot balat, nakaroon ako ng malusok na hugis. Sa tuwing bumibili kami ng damit, hindi na natutugma ang aking sukat, at nagulat ako. Dati, kahit ang pinakamaliit na damit ay maluwag sa akin, ngunit ngayon, ang ordinaryong sukat ay sakto na. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang aking ekspresyon. Sa tuwing titingin ako sa salamin, tila ibang tao ang nakikita ko. Ang dating malungkot at hirap na ekspresyon sa aking mamata ay naging mas maliwanag at natural na akong nakakakangiti. Nagulat din si Minato. Para kang ibang tao, hindi lang ang aking panlabas na anyo ang nabago, kundi maging ang aking puso. Dati, laging nakikiramdam ako sa damdamin ng ibang tao. Ngunit ngayon, kaya ko nang ipahayag ang sarili kong opinyon. Nagkaroon ako ng kumpiyansa at nagkaroon ng galayunin para sa hinaharap. Nagsimula ang nga klase sa universidad. Sa simula, nahirapan akong makinig sa mga lecture sa Japanese, ngunit unti-unti ko itong naintindihan. Magalang din ang pakikitungo sa akin ng aking nga kaklase. Masaya ring matutong ang kultura ng Japan. Lalo na akong namangha sa pagbabago ng mapanahon. Nang malakat kami ni Minato sa Kamakura noong taglagas, bumunga sa akin ang nagliliyap na Koyo autumn leaves. Nawalan ako ng salita sa ganda nito. Hindi ko kailanman malilimutan ang tanawin ng araw na iyon. Nang lumipas ang 1 taon mula nang dumating ako sa Japan, naging ganap akong ibang tao. Lumago ang aking katawan at isip ng malusok, at nakaroon ako ng mapangarap. Nagkaroon ako ng layunin na makahanap ng trabaho na mag-ugnay sa Japan at Turke pagkatapos kong magtapos sa universidad. May kasamang biro na sinabi ng nanay ni Minato sa akin, "Mas cute ka pa sa anak ko." Hindi ko masabi kung gaano ako kasaya sa mga salitita iyon. Hanggang ngayon, tuwing naalala ko, umiinit ang aking dibdib. Sa aking unang summer break, naplano kami ni Minato na bumisita sa Turkey. Naging masaya ang aking puso sa pag-isip na makikita ko si nanay at tatay sa unang pagkataon sa loob ng 1 taon. Ngunit kasabay nito, may takot din ako na baka hindi nila ako makilala. Ilang araw bago ang pag-alis, naghanda ako nga regalo. Nagbalot ako nga pagkain tulad ng Japanese matcha, kombu at miso. Pinilit ko rin ang mga beauty product ng Japan na sa tingin ko ay magugustuhan ni nanay. Nahanda naman si Minato ng sake para kay tatay. Nang dumating ako sa Istanbul Airport, naramdaman ko ang pamilya na amoy na kumiliti sa aking ilong, ngunit kasabay nito ay tila ibang lugar din ito. Marahil ay dahil ito sa aking pagbabago, tumayo ako sa harap ng pension house at kumatok sa pinto. Ang nabukas ay si nanay. Sa simula, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may muha ng padududa. Marahil ay inakala niyang isang hindi kilalang tao ang dumating. "Nandito na po ako," sabi ko. "1 taon na rin po? Miss na miss ko po kayo." Nang sabihin ko iyon, agad na umagos ang mga luha sa mata ni nanay. Ang anak ko. Nang marinig iyon, lumabas din si tatay. Sa simula, mukhang hindi rin niya ako nakilala. Ngunit nang titigan niya ang aking mukha, bigla siyang napahinga ng malalim. Kaming tatlo ay nagyakapan sa harap ng pintuan at umiyak. Ang lungkot ng 1 taon ay biglang bumuhos. Pauli-ulit na nagulat si nanay. "Ang ganda-ganda mo na." Ngumiti naman si tatay at sinabing natutuwa siyang makita akong malusok. Napahayag din silang dalawa ng malalim na pasasalamat kay Minato. Kinabukasan ng hapon, naglakad ako ng mag-isa sa bayan. Ang pamilyar na palengke at ang karinderya kung saan ako nagtatrabaho noon ay naroon pa rin. Sa daan, narinig ko ang pamilyar na boses. Sila si Cebu Adeline, ang aking magkaibigan nung bata pa ako. Nang makita nila ang aking mukha, sa simula ay hindi rin nila ako nakilala. Nang sabihin kong narin, nanlaki ang kanilang mga mata. Pumasok kami sa isang kalapit na kainan at nakwentuhan ng mahaba. "Nagbiro si Cebu? Naparetoke ka ba? Grabe ang pagbabago mo." Tumawa ako at sumagot, "Hindi ah. Dahil lang ito sa nanay ko sa Japan na naglulutong Japanese food araw-araw." Sa mga salitang iyon, natawanan silang lahat. Seryosong natanong si Jelen kung mapapakasal ako sa isang lalaking Hapon, magiging ganito rin ba ako?
Nagsimula na ring sabihin ng iba kong kaibigan na gusto nilang pumunta sa Japan. Paksapik ngang dilim, nalakat kami ni Minato sa tabi ngang tanawin ng Taal, parehong lugar na isang taon na ang nakakaraan. Kung ikukumpara ko ang aking sarili noon at ngayon, hindi kapani-paniwala ang pagbabago. Nang gabing iyon, umakit kami sa rooftop ng pension house. Ang night view ng Tagaytay, na metallic ay nakalat sa aming harapan. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Minato, at tahimik siyang lumuhot. Sinabi niya na nais niyang humingi nga pahintulot kina nanay at tatay na magbigay pangako. Sa sandaling binuksan niya ang maliit na kahon, halos tumigil ang aking puso. Naroon ang isang kumikinang na singsing. Gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Alagaan kita habang buhay. Hindi ako makapasalita dahil sa luha. Ang tanging nagawa ko ay tumango. Niyakap ako ni nanay at sinabi, maging masaya ka. Tinapit naman ni tatay sa balikat si Minato. Ipinakakatiwala ko sa iyo ang aming anak. Nang gabing iyon, naging tunay kaming isang pamilya. Matapos ang isang linggong pananatili sa Turkey, bumalik kami sa Japan. Mabilis na naging abala ang mga paghahanda sa kasal. Maingat na inayos ng nanay ni Minato ang lahat, tila inihahanda niya ang kasal ng kanyang sariling anak. Nang pumipili kami ng damit pangkasal, may nangyaring nakakagulat. Dahil sa labis na pagbabago ng aking katawan mula nang dumating ako sa Japan, nahirapan kaming makahanap ng sukat na ama. Ilang beses kaming kailangang magpa-adjust. Namangha ang tindera ng damit sa aking katawan. Paano ka nakaroon ng ganito kagandang katawan? Tanong niya. Tumawa ako at sumagot, dahil sa kapangyarihan ng Japanese food, nang papalapit na ang araw ng kasal, dumating si nanay at tatay mula sa Turkey. Sa kanilang unang pagbisita sa Japan, namangha sila sa lahat ng bagay. Naging emosyonal din ang pagpapakilala sa mga magulang ni Minato. Kahit hindi nakakaintindihan sa salita, naramdaman ang paggalang at pasasalamat sa isa-isa. Hindi man engrande ang kasal, naging isang mainit na pagtitipon ito. Hindi namin inanyayahan ang marami, ngunit naroon ang lahat ng mahalaga sa amin, si nanay at tatay mula sa Turkey, ang pamilya ni Minato, at ang makaibigan na nakilala ko sa Japan. Nang isinuot ko ang damit pangkasal at humarap sa salamin, halos naputol ang aking hininga. Hindi na ako ang dating payat na ako, ganap na akong ibang tao. Ang damit ay sakto sa aking katawan, at ang aking tindig ay tuwid at matikas. Ang pinakanakaukit sa aking puso sa kasal ay ang sandali nang yakapin ako ng dalawang nanay. Lumuluha si nanay mula sa Turkey at sinabing, napakasaya mo talaga, anak. Masaya namang sabing nanay ko sa Japan, nakaroon akong tunay na anak na babae. Ang aming bagong tahanan ay inihanda ni Minato. Hindi ito malaki, ngunit ito ay isang mainit at payapang espasyo. Naging masaya ang pag-ipon ng makasangkapan at gamit sa bahay ng isa-isa. Tahimik ang aming pang-araw-araw na buhay, ngunit puno ng kasiyahan. Sa umaga, sabay kaming kumakain at pagkatapos ay pumupunta sa aming kanya-kanyang lugar. Pagsapit ng gabi, nakikita kami at sabay-sabay na kumakain sa hapak-kainan. Ang paulit-ulit na gawin na iyon ay lubos na nakakapapasaya sa akin. Natuto din ako ng bagong kagalakan sa pagluluto. Tinuruan ako ng nanay ni Minato ng pangunahing kaalaman sa Japanese cuisine. Sa simula, laging suno o mali ang lasa. Ngunit sa kabila nun, kinain ni Minato ang lahat at sinabing masarap. Nang makita ko iyon, naramdaman kong mahal na mahal niya ako. Makalipas ang halos 3 buwan ng kasal, nasimulang mapakita ng kakaibang pagbabago ang aking katawan, pagkahilo sa umaga, at pagiging sensitibo sa amoy. Sa simula, inakala kong pagod lang ako, ngunit nang mapatuloy ang sintomas, naalala ako at napunta sa ospital. Namuti ang aking isip sa masalitang lumabas sa bibig ng doktor, posibleng buntis ka. Kakakasal lang namin, at mayroon na agad kaming sanggol. Habang naghihintay sa resulta ng pagsusuri, makahawak kamay kami ni Minato. Pareho kaming kinakabahan, ngunit kasabay nito ay umaasa rin. Ang resulta ay 6 na linggong pagbubuntis. Nakatinginan kami at sabay na natawanan. Nang ipinabigay alam namin sa aming nga pamilya sa Japan at Turkey, lahat ay tuwang-tuwa. Lumuluha ang nanay ni Minato sa tuwa sa pagdating ng kanyang apo. Nagbunyi din si nanay at tatay sa Turkey at binati kami. Sa simulang ng pagbubuntis, matindi ang aking pahlilihi. Naging sensitibo ako sa amoy, at hindi ko na makain ang paborito kong pagkain. Napakamaingat ng suporta ni Minato. Nahanap siya ng pagkain na kaya kong kainin, niluto ang ito, o tumakbo sa pamimili. Nang masimulang lumaki ang aking tiyan, mas lalong bumigat ang aking katawan. Sinabi ng doktor na normal ang aking pagbubuntis.
Nakinig kami nga musika at nakbasa nga aklat para sa sanggol. Pinausapan din namin ni Minato ang pangalan. Naisip kami ng Japanese name at Turkish name. At dumating ang araw ng pangganganak. Nang magsimula ang labor pains, natakot ako ng husto, ngunit patuloy na nagbigay ng suporta si Minato sa aking tabi at nalampasan ko ito. Hindi may paliwanag ng salita ang emosyon nang marinig ko ang iyak ng sanggol. Isang maluso na lalaki. Nang una ko siyang hawakan sa aking mga braso, naramdaman ko na naging isang tunay na ina ako. Napuno ang aking puso ng malalim na pagmamahal na hindi ko pa kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Pagkatapos ng halos 6 na buwan mula nang isilang ang aming sanggol, dumating si Cebu mula sa Turkey para bumisita. Nagulat siya ng husto nang makita kami ng sanggol, lalo na sa pagbabago ng aking katawan hindi siya makapaniwala hanggang sa huli. Ito ay tiyak na reto ka, diba? Biro ni Cebu. Tumawa ako at umiling. Ganito ang mangyayari kung manganganak ka ng Japanese boy. Sa sinabi kong iyon, napahagal pa si Cebu sa tawa at kaming dalawa ay nagtawanan ng malakas. Nang ibinahagi ni Cebu ang kwentong ito sa isang social media platform, kumalat ito ng hindi inaasahan. Sa simula, nagulat ako, hindi ko akalain na ang isang personal na kwento ay kumalat ng ganon. Ngunit karamihan sa mga reaksyon ay positibo at naging konektado rin sa interes sa kultura ng pagkain sa Japan. Isang araw, naisip ko, hindi kaya makapagbigay ako ng pag-asa sa isang taong nagdurusa tulad ko ngayon. Kung ibabahagi ko ang mapagbabago at paglago na naranasan ko, baka makatulong ako sa isang tao. Sa simula, sinimulan ko ito bilang isang maliit na artikulo na parang isang talaarawan. Isinulat ko sa 2 wika, Japanese at Turkish, ang tungkol sa aking buhay sa Japan, mga pagbabago sa aking katawan, at ang pagkakakilala sa aking bagong pamilya. Mas marami ang nabasa kaysa sa inaasahan ko. Lalo na ang mga kababaihan na naninirahan sa iba't ibang kultura ay napakita ng malalim na empatya. Maraming mensahe ang natanggap ko na nagsasabing naranasan din nila ang parehong bagay. Nang makita ko ang reaksyon, naramdaman kong may kabuluhan ang aking ginagawa. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula din akong mag-upload ng mga video. Gusto kong ipahayag ang mga emosyon na hindi may pahayag sa pamamagitan lamang ng pagsusulat. Sa unang pakrekot, nang hininak ang aking makakamay, hindi ako sanay magsalita sa harap ng kamera, at naalala ako kung paano ako lalabas. Ang unang video ay isang pagpapakilala sa sarili. Isinalaysay ko ang aking kwento mula sa pagkapanganak sa Turkey at paglaki sa ulilaan hanggang sa aking bagong buhay sa Japan. Malaki ang naging epekto nito, higit sa inaasahan ko. Maraming komento ang nagsasabing nabigyan sila ng inspirasyon. Sa pangalawang video, tapat kong pinausapan ang tungkol sa Japanese cuisine at ang pagbabago ng aking katawan. Ito ang nilalaman na nagdulot, pinakamalaking reaksyon. Nagulat ako na dumating ang amenaga komento mula sa iba't ibang panig mundo. Mula sa Turkey, Japan, mabansa sa Timog Silangang Asya, at maging sa malalayong bansa. Naging popular din ang mga video sa pagluluto. Ginawa kong Turkish style ang Japanese food at gumawa ako ng Turkish dishes gamit ang Japanese ingredients. Tila nasiyahan ang mga manonood sa pagpapagsama-sama ng mga lasa ng dalawang bansa. Nang ang bilang ng mga manonood ay lumampas sa 150,000, isang bagong alo ang dumating, isang Turkish broadcasting station ang humingi ng panayam. Gusto nilang ipakilala ako bilang isang babaeng kababayan na nagtagumpay sa Japan. Sa simula, naatubili ako. Ngunit naisip ko, kung makakarating ito sa maraming tao, tinanggap ko. Malaki ang naging epekto pagkatapos ang broadcast. Sinabi nilang kahang-kahang ang aking pagiging kumpiyansa sa pagsasalita ng Japanese at ang aking paglalahad ng aking kwento ng may dangal. Nagsimula rin akong imbitahan sa mga programa sa telebisyon sa Japan. Lumabas ako sa mga programa tungkol sa mga pamilya na may iba't ibang kultura at mga taong naninirahan sa ibang bansa. Sa simula, kinabahan ako. Ngunit sa bawat pagkakataon, naging mas natural ang aking pagsasalita. Ang pinahalagahan ko ay ang pagiging tapat. Hindi ko itinago ang aking paghihirap at tapat kong isinalaysay na hindi lahat ay naging maayos. Ang magabi na umiyak ako dahil sa hadlang sa wika, at ang makaranasan kung saan nasaktan ako dahil sa diskriminasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon isinalaysay ko rin kung paano ko ito nalampasan. Nang nasa 2 taon na ako, inalo ako masulat ng libro. Isang mungkahi na isama ang aking kwento sa isang libro at iparating ito sa mas maraming tao. Sa simula, nagatubili ako sa pag-aakalang mabigat siyang responsibilidade.
Ngunit sa suporta ni Minato at ng aming pamilya napasya akong subukan. Ang proseso ng pagsusulat ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ito ay isang gawain na muling paglalakbay sa aking sariling buhay. May mga pagkakataon na kinailangan kong harapin muli ang masakit na alaala. Ngunit sa pamamagitan nito, mas nakilala ko ang aking sarili ng mas malalim. Ang kagalakan ng makita ko ang aking libro sa bookstore ay hindi ko may paliwanag ng salita. Hindi ko akalain na darating ang araw na hawak ko ang isang libro na nakaukit ang aking pangalan sa pabalat. Maraming tao ang dumalo sa book signing event. May maumiyak na nagsabi, "Naligtas ako sa kwento mo." Sa isang salita pa lang iyon, buong puso kong naramdaman na sulit ang pagsusulat. Nailimbak din ang isinaling bersyon ng libro sa Turkey, at napaka-proud ni nanay at tatay. Lumaki ang aming sanggol ng maluso at nagsimulang maglakad-lakad. Nang makita ko siyang kumain ng pagkain na nakakalat, bigla kong naalala ang aking sarili nun. Ang alaala ng gutom na ako, na nakpupulot ng ngatirang pagkain sa lamesa. Ang desperadong mga araw na iyon ay ngayon ay naging isang napakainit na pang-araw-araw na buhay. Minsan, humihinto ako at nag-iisip, paano kung hindi ko kinuha ang kandi na iyon ng araw na iyon? Paano kung ginagalit si Minato? Paano kung wala akong lakas ng loob na tawagin silang nanay at tatay? Kung may kahit isang bagay na iba, marahil wala ako ngayon. Ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan. Ang isang mali na pangyayari ay maaring mapabago ng lahat. Isang piraso lamang ng kandi ang napabago sa buong kapalaran ng isang batang babaeng malungkot. Ngayon, marahil ay mayroon pa ring mataong nakikipaglaban sa kalungkutan, tulad ko nun. Gusto kong sabihin sa kanila, huwag kang sumuko, huwag mong pakawalan ang pag-asa. Darating ang mas magagandang araw, tulad ng nangyari sa akin. Minsan, ang isang mali na pakikita ay maaring mapabago sa buhay.